Dear Kuya Poy, ako po si Erica at gusto kong ibahagi ang kwento ko. Dati akong nagtatrabaho sa isang bar bilang isang entertainer. Napasok ako sa ganitong klase ng trabaho dahil sa kapitbahay naming GRO. Siya ang nagpakilala sa akin sa lugar na yun. Noon po kasi ay wala akong ibang mapagpipilian. Walang-wala talaga kami at kailangan kong kumayod para sa pamilya ko. Hindi ko naman pinagsisisihan ang nakaraan ko, Kuya Poy, pero kung may isang bagay akong hindi na gustong balikan pa, ay iyon na nga siguro yun. Pero ganito kasi ang nangyari. Noong panahon nga na nagtatrabaho ako sa bar, ay may isang lalaking nagpatibok ng puso ko. Hindi ko siya nakilala doon mismo sa bar na pinagtatrabahuhan ko, kundi sa kaparehong street kung saan ako madalas na tumatambay pagkatapos ng trabaho para magpahinga. Alam niya ang trabaho ko mula't mula pa. Walang sinasabing masama ang lalaking ito tungkol sa pagiging GRO ko at tinanggap niya ako ng buong buo. Dahil nga po dito, Kuya Poy, ay nag-umpisa na kaming mag-date. Nagkakilala na rin ang mga pamilya namin at sa huli nga ay naging kaming dalawa na. Pakiramdam ko siya na ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Sa wakas ay may isang taong minahal ako hindi dahil sa kung sino ako noon, kundi kung sino ako sa kanya ngayon. At bilang respeto sa relasyon namin, iniwan ko na nga ng tuluyan ang trabaho ko sa bar. Hindi ako nakahanap agad ng bagong mapapasukan. Pero ang sabi niya, hindi ko naman daw kailangang mag-alala. Sapat na raw ang kita niya para sa aming dalawa, lalo na nang dumating ang unang anak namin. Maayos ang naging pagsasama namin. Hindi naman marangya ang buhay namin pero ramdam ko na sapat kami para sa isa't isa. Ngayon, Kuya Poy, ay may dalawa na kaming anak. At para mas mabigyan kami ng magandang buhay, ay nagdesisyon ang asawa ko na mangibang bansa. Pero dito na pala magsisimula ang lamat sa aming relasyon. Noong una ay tiniis ko lang ang lungkot ng pagkakalayo niya. Iniisip ko, baka ganun din naman siya. Namimiss lamang niya kami, kaya nagiging mainitin na rin ang ulo. Pero parang tumitindi ang unti-unti niyang pagbabago. Sa bawat mga pagtatalo namin, Kuya Poy, ay bigla niyang binibitiwan ang mga salitang hindi ko kailanman inasahan na marinig mula sa kanya. Baka may lalaki ka na dyan. Yan ang isa sa mga sinasabi niya. At ang iba pa ay, alam ko ang nakaraan mo, huwag mo akong lolokohin dyan. O kaya naman, ay ito, sinasamantala mo lang yata na wala ako dyan eh. Kuya Poy, sa mga kataga at sa mga statement na yon ay para ba akong binubuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam na magagawa pa pala niyang ipamukha sa akin at ipaalala ang hindi magandang nakaraan ko. Ang nakaraan na iniwan ko na talaga para sa kanya at para nga sa pamilya namin. Akala ko ay siya ang lalaking hindi ako kailanman huhusgahan. Akala ko siya ang lalaking patutunayan sa akin na may taong tatanggap sa akin ng buong buo ano paman ang nakaraan ko. Pero ngayon, hindi ko na alam ang susunod kong magiging hakbang. Kung tatanungin mo ako, Kuya Poy, kung mahal ko pa ba siya? Ang sagot ko ay oo. Pero papaano kung hindi niya na ako mahal katulad ng dati? Papaano kung sa bawat pagtatalo na lamang namin ay palagi na lamang niya akong hahatakin pabalik sa aking nakaraan na matagal ko naman nang iniwanan? Papaano ko nga ba ipaglalaban ang isang relasyon kung ako mismo ang laging kinakalaban? Nagmamahal at naghahanap ng kasagutan, Erica.
Nako, Erica ha, at sa iba pa na mga nakikinig na sabihin na natin ang galing sa hindi kagandahang nakaraan. Alam nyo, meron lamang tayong control sa sarili nating mga emosyon at sa sarili nating mga magiging reaksyon. Bagaman alam nyo, mga tao lang tayo, napupuno at napipikon din, napapagod. Ayan, pero dito nga sa sitwasyon na pinasukan mo ng asawa ninyo ni wala palang pangalan na sinabi. Ayan, ang asawa mo, Erica, alam mo, sa ngayon, mas unawain mo na lamang. Okay? Pero pagpaliwanagan mo siya. Alam mo, sa panahon ngayon, marami ng mga, marami ng paraan para ipakita sa kanya ang totoo mong pagbabago. 'Di ba? Meron naman ng CCTV sa bahay na pwedeng iwan at pwedeng masilip-silip ng asawa mo. 'Di ba? May ganyan. Pwede rin na yung madalas na pag-uusap ninyo, ipaliwanag mo ano ba ang pinagkakaabalahan mo, yung mga ganyan, at hayaan mo na muna siya at ipaliwanag. Okay? Na hindi na rin maganda na lagi siya nagbibitiw ng mga ganong klase ng mga salita. Wala na. Okay? Wala na ang kanyang yung nakaraan mo na hindi maganda. Okay? Dalawa na yung anak ninyo. Alam mo, minsan hindi na yung hindi na nga rin yung pagpapaliwanag mo ang dapat na magsalita, kundi yung gawa mo. Baka siya naman ngayon ay under stress lang sa kanyang pagkakalayo sa inyo, At nagkakaroon siya ng ganyang bigla ang mga trust issues. Ayan, pero tanungin mo siya kung gaano ka ba niya kamahal sa ngayon. Baka naman kinukulang ka lang rin at masyado nagiging busy. Okay? Na hindi na kinukulang ang inyong komunikasyong dalawa. Kaya siya nagkakaganyan. Nagtatampo rin, nagseselos din, at nag-aalala nga sa kung ano nga ang iyong ginagawa. Dahil dun sa masama o hindi maganda mong pinanggalingan na trabaho noon. Pero kung magpapatuloy siyang ganyan, hintayin mo pagka-uwi. Ano ba ang desisyon mo? Diyan ka, dito ako. Kahit na hindi ako fan talaga ng mga hiwalayan, lalo't meron ng mga anak, makakasama na rin eventually yung ganyan mga eksena para sa inyong mga anak. Kaya dapat ayusin nyo yan bilang mag-asawa. Kung mahal niya talaga ang mga anak niya, i-explain mo sa kanya na kailangan niyang mahalin ikaw ang nanay ng mga batang ito. At ikaw rin, kung mahal mo nga ang asawa mo at ang mga anak mo, kailangan mo ring mahalin ng lubusan at patunayan sa lalaking pinakasalan mo na nagdududa man na ikaw ay tuluyan na talagang nagbago. Marami at maraming paraan para patunayan yan.